Alam mo ba sa loob ng simbahan, may dalawang klase ng tao. Ito yung sumusunod at hindi sumusunod. Sumusunod at sumusuway sa Diyos. Dalawa lang. Doon sa mga sumusunod, ang dalangin ko sa inyo, magpatuloy kayo. Dahil ang inyong kaligtasan ay nakasigurado na. At ang inyong pagpapala ay sigurado na. Nakalaan na yun sa inyo. Ngunit doon sa mga sumusuway, sisiguraduhin ko sa inyo, sa mga hindi sumusunod, may kaparusahan sa inyo. Alam mo sa Mateo 22 verse 21, patungkol sa pagbubuwis, gustong siluin ng mga kalaban ni Jesus, si Jesus Christ. Sa pamagitan ng pagbabayad ng buwis, lahat tayo nagbabayad ng buwis. Mga sidula buwis yan. SS, lahat ng binabayaran po natin pag-apply ng trabaho, buwis po yan. Di ba ito yung nag-apply ng trabaho? Di ba lahat ng requirements nyo binabayaran nyo? Buwis po yan. At obligado tayo sa pagbabayad ng buwis. Hindi tayo makatangi kasi hindi tayo magkaroon ng trabaho kung hindi tayo magbabayad ng buwis. Ang sabi ng Panginoon, magbuwis kayo sa emperador, sa hari. At ang sa Diyos ay sa Diyos. Ang problema ng mga tao, ang para sa Diyos, ay pinag-iimbutan. O pinagnasaan pa ng tao. Tandaan po nyo, magbuwis tayo sa gobyerno. At magbuwis din tayo sa Diyos. Huwag niyo kalimutan na tayo mga manampalatay, tinuturo ang sumunod. Hindi para sumuway. Amin po ba? Tinuturoan tayo sumunod, hindi para sumuway. Kasi sa pagsuway natin, may malaking kaparusahan. Huwag niyong pagnasaan ang para sa Diyos. Kasi pag-iimbot ang tawag doon. Ako po'y manalangin. Para sa pagbabago ng ating puso. Tandaan po natin, binigyan tayo ng utos para sumunod, hindi para suwayin. Doon sa mga sumusunod, sigurado na ang inyong kaligtasan. Magpatuloy na lang kayo. Sigurado na ang pagpapala nakalaan sa inyo. Ngunit doon sa mga sumusuway, sa mga hindi sumusunod sa Diyos, sigurado ang inyong kaparusahan pag hindi kayo nagbago ng inyong isip at puso. Huwag niyong pagnasaan ang para sa Diyos. Dahil ang para sa emperador, sa hari, at ang para sa Diyos ay para sa Diyos. Huwag niyong pagnasaan ang para sa Diyos. Dahil malaking kasalanan po yun. Si Jesus Christ mismo ang sabi nito, na may para sa Diyos. May para sa Diyos. At ang para sa Diyos ay para sa Diyos. Para yan sa mga anak ng Diyos, sa mga tunay na anak ng Diyos. Kasi pag hindi ka tunay na anak ng Diyos, hindi mo alam yan. At tinuturoan tayo ng salita ng Diyos para maunawaan natin at makilala ang tunay na Diyos. Para tayo sumampalata at sumunod sa Kanya. Lahat na babanggitin ko, ito yung mga bahagi ng laman na walang bahagi sa kahanan ng Diyos. Kaya ipagsisipon ninyo. Amin po ba? Ipagsisi nyo kapag hindi nyo pinagsisihan, tiyak ang inyong kapahamakan. Dahil lahat tayo, mabuti man, masama, ay magsusulit sa Diyos. Lahat tayo, mabuti man, masama, ang ginawa natin, magsusulit tayo sa ating Diyos na buhay. Walang makaligtas. Walang makatakas sa batas ng Diyos. Walang makaiwas. Dahil lahat tayo harap sa hukuman ng Panginoon. Bago tayo makarating sa hukuman ng Diyos, baguhin na po natin ang ating isip at puso, mga kapatid. Ang iba, kapag hindi nakasunod, dinadagdagan pa lang ng kasalanan. Hindi ka na nga sumunod, nagkasala ka, dadagdagan mo pa. Imbes na magpakumbaba, magsisi. Magpakumbaba, magsisi. Lalo pang dinadagdagan ng kasalanan. Alam ba yung pagtitipon, Hebreo 10:25? Nais na Diyos makipagtipon sa atin. Nais na Diyos makipagtipon sa Kanya. Utos yan. Kaya huwag kayong absent ng absent. Pahalagahan niyo ang pagtitipon.
Ako po'y manalangin. Magbago kayo ng isip at puso. Magsisi po kayo. Dahil pag hindi nyo pinagsisihan ang inyong mapag-imbot na puso, kaparusahan pa niya. Ako po'y manalangin. Sumunod kayo sa maiksing panahon. Pwede ba tayong tumayo lahat? Tayo. Magpakumbaba, magsisi. Huwag pang matigas ang puso. Pawag mapahamak ang ating kaluluwa. Ang malasakit ko hindi doon sa mga sumusunod. Ang malasakit ko doon sa mga sumusuway. Ibig sabihin ng malasakit, compassion. Yun yung aking compassion, malasakit sa mga sumusuway. Kasi kayo nakaharap sa isang malaking kaparusahan kapag hindi kayo sumunod sa Panginoon. Binigyan tayo ng utos para sundin, hindi para suwayin. Tayong mga anak ng Diyos, dapat maging masunurin tayo sa Diyos kasi ginawa na tayong mga anak ng Diyos. Bilang anak ng Diyos, dapat hindi ka sa Kanya sumusway. Kung bagko sumusunod ka, pinaalam sa atin ng Diyos sa Kanyang salita para sundin, hindi para suwayin. Kailangan sa umagang ito, maging malinis tayo. Maging karapat dapat tayo sa paningin ng Diyos. Sa pamagitan ng pagpakumbaba at pagsisisi sa lahat ng ating kamali at kasalanan. Huwag niyong dagdagan ang inyong kasalanan. Kapag hindi ka nakasunod, ngayon, magpakumbaba ka, magsisi ka, at mangako ka sa Diyos sa susundin mo ang kanyang utos. Huwag mo nang dagdagan ang iyong kasalanan. Absent ka, pamakalimutan ng Diyos. Hindi po nakalimutan ng Diyos yung umiiwas ka sa responsibilidad. Lahat tayo mayroong responsibilidad sa kaharian ng Diyos. Huwag mong tatakasan ang iyong responsibilidad. Ako po'y manalangin. Sabihin po natin, patawad Panginoon sa aking kasalanan. Sumunod kayo. Sabihin natin, patawad po yun sa lahat ng aking kasalanan. Kasalanan sa isip, kasalanan sa gawa, kasalanan sa pananalita. Patawad po sa aking pag-iimbot o pagnanasa sa mga bagay na para sa Diyos. Patawad po sa aking kasinungalingan. Patawad po sa kawalan ko ng katapatan sa Diyos. Kung hindi ka tapat sa Diyos, humingi ka ng tawad sa Kanya. Patawad po sa kapalaluan ko. Sa rebellion, ang hindi pagsunod sa Diyos ay rebellion ang tawag doon. Paglaban sa Diyos. Pagmamataas, laban sa Diyos. Pag-iimbot, pagkampi-kampi. Kadamutan. Lahat ng kasalanan. Hingi mo ng tawad sa Diyos. Magpakumbaba ka. Ikaw pagpalain ng Diyos. Paampisensya ng Diyos maranasan mo. Huwag mo hayaan na may bara ang iyong isip at puso. Huwag mo ihadlangan ng kasalanan ang iyong puso sa iyong paglapit sa Panginoon. Lahat ng kasalanan, alam mo, hingi mo ng tawad sa Diyos. Magpalinis ka sa dugo ni Jesus. Sabihin mo, Lord, linisin mo ng dugo mo. Ang aking mata, linisin mo ng dugo mo. Ang aking isip, linisin mo ng dugo mo. Ang aking puso, ang aking kamay. Ang aking buong kaluluwa, linisin mo ng dugo mo. At patawarin mo lahat ng aking karumihan. Sa umagang ito, adalahin ko sa Panginoon, inihi ko sa Diyos ang inyong kaluluwa. Inihi ko sa Diyos ang inyong kapatawaran sa inyong mga kasalanan. Kung nakalapat ka na sa Panginoon, humingi ng tawad, patunayan mo ang iyong panampalataya. Patunayan mo ang iyong katapatan. Patunayan mo ang iyong pagsunod sa Panginoon. Salamat, Panginoon. Sa paglilinis ng iyong dugo, magpalinis ka sa dugo ng Panginoon. Sabi mo, linisin makulod ng iyong dugo. Dugo na makapangyarihan. Dugo ng pagtagumpay sa diablo. In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. In the mighty name of the Lord Jesus Christ. Alam niyo ba ang pangalan ni Jesus makapangyarihan? Kinatakutan ito ng demonyo. Tayo po'y umawit sa Panginoon. Habang iniisip mo kung ano ginawa mo kasalanan, ipagsisi mo yan. Dahil kapag nakasanayan mo ang kasalanan, yan ang magpapahamak sa iyong kaluluwa.
Yan ang maglalayo sa'yo sa Diyos. Ay, imbis na magmataas, imbis na lumaban, magrebelde, magpakumbaba. At ilapit mo nang ilapit ang iyong sarili sa Diyos. Awit tayo sa Panginoon. Lahat tayo umawit sa Diyos. Invite natin ang presensya ng Diyos. Sa pangitan ng panalangin at pagpupuri. Sa bawat araw, Ika'y laging tapat kung magmahal. ang iyong kaawa ay Magpawalang hanggan. kay Buti-buti mo. Sabihin natin mabuti ang Diyos sa lahat ng oras. sa lahat ng oras, Sa bawat araw, sa bawat mabuti ang Diyos. araw, ika'y lagi Sabihin natin tapat ang Diyos. mahal. Tapat siya magmahal. Kung ikaw hindi tapat, ang Diyos ay tapat. Kaya dapat lahat ng mga anak ng Diyos tapat sa Diyos. Kaya magpuri ka dahil sa katapatan ng Diyos sa iyo. Sambahin natin ang Panginoon. Dakilang Diyos Ang kanyang dakilahan. at Panginoon. Sambahin natin. Tunay ngang Ika'y walang katulad. Tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal.